Tatlong bagay na dapat abangan sa paparating na Game 5 ng San Antonio laban sa Knicks. Mahabang minuto para kay Dylan Harper. OG Anunoby, hinulaang mag-uuwi ng Finals MVP. Sa puntong ito ng 2026 Finals, tila matagal na ang serye kaya't biro pang ikinumpara ito sa eksena ni Ferris Bueller na nagtatanong kung may nanonood pa. Bago ang bawat laro, nagbibigay ang site ng 3 things to watch bilang gabay upang maunawaan ang mahahalagang salik na maaaring makaapekto sa laban ng Spurs at Knicks. Binibigyang diin nito na kahit maliliit na pagbabago tulad ng bagong estratehiya, pagbabago sa lineup, mga taktikal na sorpresa mula sa coach o dagdag na inspirasyon ng mga players ay maaring magpabago sa takbo ng isang laro at maging sa buong serye ng kampyonato. Pero ngayon, sa kalamangan ng New York na 3-1, napakalinaw na ng kabuuang larawan, alinman sa manalo ang Knicks ng kanilang unang NBA title mula pa noong 1973 o guluhin ng San Antonio ang mga planong iyon bukas ng araw sa Frostbank Center at pilitin ang serye na bumalik sa Manhattan kung saan lalo pang paiingayin ng mga fans ang arena upang tapatan ang kanilang kaba. Ang finals na ito ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Kabilang dito ang pagkawala ng 29 points na kalamangan ng Spurs sa Game 4 at ang mga clutch play ni Anunoby na nagbigay ng panalo. Para sa susunod na laro, inaasahang maaaring may panibagong hindi inaasahang bayani na lilitaw o kaya'y muling magpapakita ng pambihirang laro sina Victor Wembanyama at Jalen Brunson upang aliwin ang milyon-milyong manonood. Kung mayroon kang isang napakahusay at 7'4" player na kayang magdulot ng matinding problema sa kalaban, gugustuhin mong nasa loob siya ng court, hindi lamang nasa bench o nasa roster. Ang playoff run na ito ay nagsilbing pagpapakilala sa buong mundo kay Wembanyama at tulad ng isang panauhing pandangal, kailangan siyang nasa sentro ng atensyon. Ngunit marahil, hindi sa lahat ng oras. May mga palatandaan na unti-unti nang napapagod ang malaking tao ng San Antonio kapwa sa kanyang body language at sa kanyang produksyon. Problema ito dahil sa isang seryeng kasing dikit nito. Kailangan ng Spurs ang pinakamahusay na bersyon ni Wemby sa mga huling minuto ng laro, hindi ang pinakapagod na bersyon niya. Tandaan, isa itong kandidato para sa Kia MVP na hindi nanguna sa ilang balota dahil lamang sa hindi sapat ang kanyang mga nilarong minuto. Nag-average si Wemby ng 29.2 minutes at kabuoang 1,866 minutes sa regular season. Dahil sa iba't ibang pagliban, nasa court siya sa mas mababa sa kalahati ng kabuuang 3,946 minutes ng San Antonio. Wala pang MVP sa kasaysayan ng liga ang nag-average ng ganoon kakaunting minuto at naglaro lamang ng 47% ng mga available na minuto. Kaya kahit nagtapos ang Spurs na may 62-20 record, pangatlo lamang si Wembanyama sa botohan sa likod ni Shai Gilgeous-Alexander ng OKC at Nikola Jokic ng Denver. Ngayon naman, nasa kabilang dulo siya ng sukatan. Tanging sina Devin Vassell at Stephon Castle lamang ang may mas maraming minutong nilaro sa playoffs kaysa sa kanyang 712. Nakalilin lang ang kanyang average na 33.9 minute WAF sa 4 na round dahil tumataas ang kanyang oras sa court sa bawat round at ngayon ay nasa 40.3 minutes kada laro siya sa finals. Nasa alanganing sitwasyon ang Spurs matapos ang makasaysayang pagbagsak sa Game 4 ng finals kung saan nasayang nila ang 29-point lead at natalo ng 1 point sa Knicks. Isa sa mga pangunahing usapin ay ang pagkapagod ni Wembanyama matapos ang mahaba at mabigat na season. Sa first half ng Game 4, dominante si Wembanyama na may 16 points, 6 rebound at plus 28. Ngunit sa second half, bumagsak ang kanyang produksyon sa 8 points lamang sa mahinang shooting at nagtala ng minus 27. Inamin niyang nakaapekto ang pagod, bagamat sinabi niyang lahat naman ay pagod sa playoffs. Samantala, sinabi ni Coach Mitch Johnson na maaaring hindi niya na-manage ng maayos ang minuto ni Wemby upang mapanatili ang kanyang lakas sa dulo ng laro. Isa pang malaking kwento ay ang pag-usbong ng rookie na si Dylan Harper. Ang number 2 overall pick ay nag-average ng 16.3 points sa finals, mas mataas kaysa sa kanyang regular season average. Dahil sa kanyang mahusay na paglalaro at sa hindi consistent na performance ni De'Aaron Fox, marami ang nananawagang dagdagan ang kanyang playing time. Gayunpaman, nananatiling buo ang tiwala ni Johnson kay Fox at iginiit niyang ito pa rin ang hahawak ng bola sa mga kritikal na sandali ng susunod na laro.
Kapansin-pansin din na bagamat napakadikit ng serye, 4 na puntos o mas mababa ang pagitan sa huling minuto ng bawat laro, palaging malakas ang simula ng Spurs. Nanguna sila ng hindi bababa sa 10 points sa unang quarter ng lahat ng 4 na laro at nagtamo ng pinagsamang 47-point lead matapos ang unang yugto. Gayunpaman, paulit-ulit nilang hindi napapanatili ang kanilang agwat habang ang Knicks ay patuloy na nakakabangon mula sa malalaking depisit. Habang papasok sa Game 5, ito ngayon ang career. Magagawa bang mas maayos na magsimula ang New York? O mapoprotektahan ba ng San Antonio ang maagang kalamangan nito? Ang unang makakamit ang layunin nito ay maaaring magtapos o lubos na magbago sa takbo ng seryeng ito. Samantala, sa pagkuha ng New York ng 3-1 lead laban sa Spurs sa finals, tila patungo na sa Manhattan ang Larry O'Brien Trophy. Ngunit kung sino ang mag-uuwi ng Bill Russell Trophy bilang Finals MVP ay nananatiling mas mainit na usapin habang papalapit ang Game 5 bukas ng araw sa San Antonio. Bagamat ang Knicks star na si Jalen Brunson ang itinuturing na pangunahing paborito para manalo ng parangal, maraming fans at analyst ang naniniwalang si OG Anunoby ang naging pinakamahusay na player sa serye hanggang ngayon, kabilang narito si Draymond Green. Nakikita ko na maraming tao ang nagsasabing si Anunoby ang kasalukuyang paborito para sa Finals MVP at masasabi kong sang-ayon ako, sabi ni Green sa episode nitong araw ng The Draymond Green Show. Sa tingin ko siya ang pinaka-consistent. Nakagawa siya ng mahahalagang laro sa mga kritikal na sandali. Siya ang gumawa ng block at basket na tumapos sa Game 4. Napakahusay ni Brunson noong nakaraang laro pero sa unang 3 laro hindi siya ganoon kaganda at marami siyang shots na mababa ang porsyento ng pasok. Samantalang si OG ay tuloy-tuloy lang ang mahusay na paglalaro. Hindi lang ito simpleng pag-average ng 14 o 16 points. Nag-a-average siya ng 24 points sa serye, may 65% field goal shooting at 55% mula sa 3-point line. Bukod pa rito, napakahusay ng kanyang depensa at binabantayan pa niya si Wembanyama sa ilang bahagi ng serye. Sa tingin ko, kung magkaroon si Anunoby ng disenteng Game 5 at manalo ang Knicks sa larong iyon, siya ang magiging Finals MVP. Ang debate sa pagitan ni Anunoby at Brunson ay medyo kahawig ng NBA Finals noong 2015 kung saan si Andre Iguodala ang hinirang na MVP kaysa kay Stephen Curry. Tulad ni Brunson ngayon, mas maganda ang mga estadistika ni Curry noon kumpara kay Iguodala. Gayunpaman, kinilala at ginantimpalaan ng mga bumoto si Iguodala dahil sa pag-angat ng kanyang laro sa pinakamalaking entablado at sa napakalaking epekto niya sa depensa. Isang bagay na maaari ring sabihin tungkol kay Anunoby sa seryeng ito. Maaring iyon ang dahilan kung bakit ganoon ang pananaw ni Green sa usaping ito. Dahil nakita na niya ang kaparehong kwento na naganap 1 dekada na ang nakalipas. Ano man ang mangyari, malalaman din natin sa lalong madaling panahon kung matutupad nga ba ang prediksyon ni Green.